Good morning. Sa Thursday morning, ride out tayo ng 6:30. Higot lang tayo dito sa Naik, Indang, and then pag-desisyon na natin kung akit pa tayo ng Tagaytay once nasa Indang na tayo. Let's go! Ay, buhay tipo, boss. Nakalabas na tayo ng intersection na 13 Martires Town proper. Ngayon, approaching na tayo sa 13 Naik Road. Approximately, nasa 12 to 13 kilometers tong daan na to. Rolling siya, pasikat na yung araw. Since nag-ride out tayo ng medyo late, okay lang yan. Ito na yung huling ahon mula sa 13 Martires. At ito na rin yung huling barangay. Sa Barangay Tabuco. Papasok na tayo sa Tansa before tayo makarating sa Barangay Sabang ng Naik. Landmark na nasa Naik na tayo ay yung harap nila. Welcome to Naik nakalagay. Ito na yung struggle dito pag umaahon dito. Pero sobrang konti lang naman nun. And then smooth na ulit. Dito sa 13 Naik Road, meron tayong view dito ng mga bundok. Pico del Oro especially. Dahil nasa Maragondon lang yon. Ito medyo mahaba-haba tong kalsada na to. Pero siyang maliliit na mga ahon, manageable naman. Most of the time lusong. Kaya madali lang siyang daanan. Ito rin yung dinadaanan ng mga siklistang pupunta ng Pico del Oro o kaya Cabiang Tunnel or Cabiang Tunnel Loop, which is ang labas ay Patagaytay. Initially, pinalano ko talaga na mag-ride papuntang Las Piñas. Meron akong gustong puntahan doon sa Las Piñas. Pero since it's a weekday, medyo alanganin dahil kailangan ko makauwi na maaga. Weekend siguro. Nandito na tayo sa Rotonda kung saan kakaliwa tayo. Yan. Tapos magko-cover tayo na less than 1 kilometer possibly. Meron din akong ilang mga vlog na pwede nyo mapanood patungkol dito sa ruta natin na to. And also, nung pumunta ako ng Cabiang Tunnel. At ayan, 7:32 AM, pinasok na natin tong Indang Naik Road o Naik Indang Road. Kumain muna tayo saglit sa 7-Eleven, which is nandito lang sa mismo tapat na intersection na dinaanan natin. Medyo gutom na rin ako eh. Hindi rin ako nag-almusal. Bago ako umalis, nakakaramdam na ako ng gutom kanina. Kaya nag-quick bike muna tayo para meron tayong isipa hanggang makarating tayo ng Indang. And then pagdating ng Indang, yun tayo mag-decide kung rekta pa ba tayo ng Tagaytay o rekta uwi na. Time check, 7:45 AM. Currently nandito tayo sa Barangay Halang dito sa Naik. So ito pa yung medyo bandang bungat pa ng ruta na to, tong kalsada na to, which is Naik Indang Road. Dito sa parteng to, medyo marami pang mga sasakyan, tricycle, mga ganyan dahil itong bungat ay napapaligiran ng mga simbahan, to mga industrial store. Industrial store ba tawag dyan sa mga hardware, tsaka mga eskwelahan. Dahil ngayon ay Thursday morning, syempre maraming mga papasok na mga bata, tapos pauwi na yung mga nagatid sa gantong oras. Kaya marami pa tayong nakakasabay. Pero pag nakalagpas na tayo dito sa Barangay Halang, konti na lang yung volume ng mga sasakyan na mga kasalubong at saka makakasabay natin dito sa kalsada. At yun yung nagustuhan ko dito sa ruta na to. Kasi kung tinuloy ko yung plano ko na pumunta dun sa Las Piñas, dun sa gusto kong puntahan na lugar, malamang sa malamang umay na tayo sa traffic noon. Kaya hindi naman tayo pwede magtagal sa kalsada ngayong Thursday. Kaya dito na lang muna. Kung ituloy man natin hanggang Tagaytay, pababa na lang yung pauwi. Mas mabilis tayo makakauwi. Isa sa mga rason bakit magandang dumaan dito. Papasok na tayo kung saan konti na lang yung mga sasakyan.
Dito sa parteng to ng Naik Indang Road, nagsisimula at nag-average ng 2 to 3% gradient. Hindi naman nagtatagal doon pero di mo rin mapapansin kasi parang flat lang yung dinadaanan mo. In reality, medyo umaahon ka. Tapos mag-maximum to ng at least 4 to 5% kapag ka malapit na sa Indang. Kaya magandang parang training din, dahan-dahang gapang. Ito yung isa sa mga pinakatahimik na parte ng ruta na to. Tsaka pinakamalamig. Dahil nababalutan to ng mga puno. Tapos konti lang din ang mga dumadaang sasakyan sa parteng to. Diba? Tanggal na rin ako ng face mask dito dahil ang fresh ng hangin dito kumpara dun sa unang parte ng ruta na to. Mula dito, ilang kilometro na lang yung makakarating na tayo sa Indang. Actually parang less than 1 kilometer na lang eh. I'm not sure. At saka di ko rin kabisado yung mga barangay dito sa parteng to paakit ng Indang. Isa lang sa mga talagang notable para sa akin is yung Halang, Palangay 1, 2, and 3. Tapos Kalumpang Lehos. Ayun, 7 kilometers pala. 7 kilometers from here. Tapos kung akit tayo ng Mendez, 16 kilometers. Pagdating naman ng Tagaytay, 22 kilometers. Ayan, dito na tayo sa Kalumpang Lehos. Alam ko Indang na rin to eh. Siguro yung 7 kilometers na yun is doon mismo sa Indang town proper. Dito medyo mas mahaba na yung mga ahon pero hindi naman matatarik. Currently, we're running at 2% gradient. 2.5, 2.8. 3.4. Kapag naman galing ka ng Indang, pababa ka ng Naik, tapos dito ka dadaan. Halos free wheel lang all throughout hanggang makarating ka dun sa intersection na pinasukan natin. Yun talaga literal na joyride. Time check, 8:19 AM. 5% gradient. Tulad ng sabi ko kanina, pagka nandito na tayo sa Indang, ito na yung merong mga ahon na pumapalo ng 4 hanggang 5%. Ayan, meron pa dun. Actually kanina pa ako umaahon, pero manageable naman siya. Kagandahan lang is maganda rin yung kalsada. Although may ibang parte na parang patsi-patsi pero smooth pa rin naman ang takbo dahil hindi siya ganun kalubak. Yan, tulad yan. Pagdating natin sa isang intersection, imbis na dumiretso tayo papuntang town proper, liliko tayo sa kaliwa para sa bangkod tayo dadaan. Mas maganda kasi mas maganda yung daan doon. Tapos meron ding ahon, yung tulay doon. Tapos doon tayo sa Kabsu. Tapos doon tayo sa Pakabsu kakanan. Dito na tayo sa intersection kung saan kaliwa ay bangkod, kanan ay Kabsu, diretso ay town proper. Ayan, dito tayo. Oops. Pahinga, pahinga, pahinga. Isa rin to sa mga magagandang parte ng ruta na to. Pagkatapos ng ahon na yan, lulusong tayo papunta sa Maytulay. Tapos konting ahon, pasok na tayo ng kalye kung saan madadaanan natin yung Capsulis. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi ko masyadong ma-explore yung ibang parte nito eh. Sa susunod. Eto na yung lusong! Woohoo! Sarap mag-bike! Woohoo! Tapos ahon, isang biglang ahon. Yeah. Yung pakaliwa, hindi ko pa na-explore yan. Pero itong kanan, 11% din yun ha. Ayan, itong kanan papuntang Kabsu. Oh, hingal kabayo. Makipot lang to pero konti lang na may nadaan. Unless uuwian ng mga estudyante. Kabsu na, finally. Masakit-sakit din pala to. Ngayon ko lang napansin, 4.5% gradient tapos ngayon pumapalo ng 2 to 3%. Wala pa tayo sa ahon. Ito na yung ahon. Pero malilim, 5% pare. Mas mahaba yung kanina. Pumekli lang to. Ayan, pumalo na ng 7%. Cross chain pa ako, tumutunog yung kadena ko. Ayan, dito na tayo. Ito yung isa sa mga entrance. Dito tayo sa kaliwa. Traffic, daan-daan lang. Oh! Paglabas na ng traffic, palabas na tayo dito sa kalsadang to at papasok na tayo sa kalsadang papuntang 13 at papuntang Mendez.
kanan Pamindes, kaliwa puntang 13. Dito tayo sa papuntang 13. Ayan. Ngayon, papunta na tayo ng Limbon, Indang. Tadaanan natin yung Bonifacio Shrine kung saan nahuli si Andres Bonifacio at saka yung kapatid niya. At nakapag-decide na ako na from there, since tatagusin natin yung ahon mula sa Limbon, Indang papasok ng Pangil Amadeo, imbes na dumiretso tayo sa kanan, tutos paakit ng Tagaytay, kakaliwa tayo ulit pauwi ng 13. It's 8:46 AM at medyo tanghali na. Meron pa tayong mga trabaho. Yan. Konting ahon lang to, tapos kakano naman tayo papasok ng Limbon, Indang. Excuse me po. Dinidighay ko na yung kinain ko kanina. Nakakita tayo nagtitinda ng malunggay pandesal na nakamotor, bili tayo para meron tayo isipa. Ayan, dito na tayo pa Manila, yung kaliwa papuntang 13 bayan yun. Dito tayo sa kanan, pasok ng Limbon, Indang. Hindi ko alam kung Limbon, Indang na parting to eh. So, to set your expectation, ito na yung parting puro ahon. Pagkatapos ng gradual na ahon na dinaanan natin, mula Naik hanggang dito sa Indang, puro ahon naman to. Hanggang makarating tayo ng Pangil Amadeo. Mga siguro mid-tier rolling terrain. Mid-tier eh, no? Siguro mga isa, dalawa, tatlo, mga tatlong ahon to. Hanggang makarating tayo ng ng Indang. Ito yung unang ahon. Ang pinakaahon ay ang pinakahuling ahon natin ay pag narating na natin yung Bonifacio Shrine. We are approaching dito sa pangalawang ahon. Sa pinakama ito 16% gradient, 17. Ito nakakatuwa sa Sensa Team Pro, meron siyang rapid shift o rapid fire na shift. Kumbaga kapag shift mo siya pataas, imbis na isa lang tatalon siya ng dalawa, kaya nakakatawa agad ng yan nga lang, dapat maayos pagkakatono kasi kung hindi mo maputulan ng kadena. Ito na tayo sa malapit sa barangay ng Limbon, Indang. 8:59 AM. Nandito na tayo sa Bonifacio Shrine. Pwede kayo pumasok dito. Pang entrance na 20 pesos. Meron akong mga vlog about this. Check nyo na lang. Pahinga lang ako dito ng 5 minutes. Matindi itong aahunin natin mamaya. Ito yung lulusunin natin. May sito yan. Tapos bababa tayo sa may tulay, and then after ng tulay, ahon naman nasa 12 to 13% siguro yun. Tapos na ang pahinga. Eto na. Eto na. Masaya to eh. Masaya to lugar na to eh. Ayan. So pag galing ka sa kabilang side, ganito rin yung aahonin mo. Ang medyo masakit pa dyan dahil meron tulay, hindi tayo makakapuelo ng maayos. So talagang tsatsagain to. Eto na, ayun, yung ahon. So dito lang tayo sa gilid. Dahil meron sasakyan sa likod natin. Dito na tayo sa maliit na trunk natin. Yeah. Starting ng 7%. Ngayon 8% na. Bagal no? Yeah. Yan. Full gear. Maliit sa harapan, malaki sa likod. Nagki-chain rub kasi. 10% gradient. Maikli lang naman siya. Pero mas maganda pag meron talagang buwelo. Ayan, hanggang 11% lang pala. Maikli pero matrek. Ayan. Smooth na shifting ko ngayon ah. Ako nagtono niyan. Hinali ko kung paano magtono. Kasi kada patono sa bike shop 50 na 50 eh. Ngayon nandito na tayo sa crossing sa Pangil. Ang kanan, Pakit ng Tagaytay. Yung diretso na yan, pwedeng pa silang tayo sa kaliwa. Papuntang Conchu. Pagdating ng Conchu, dire-diretso lang din to hanggang makarating tayo ng Governor's Drive sa mismong National Highway. Tapos kakanan tayo hanggang sa makarating tayo ng Perez. Saan tayo nakatira? Tayo, ako lang pala.
Ayan. Woo! Sarap mag-bike! Ayan, no? Sarap mag-bike! (9:21 AM). Nandito na tayo sa Confu. At yung mga ginagawang kalsada ngayon ay ayos na. Mas masarap ng dumaan dito. Distance covered natin nasa 45 kilometers. And ang ating moving time ay 2 hours and 13 minutes. So most likely makakarating tayo sa bahay ng mga 9:30, 9:45. So makapag-work tayo ng mga at least 10 AM. Kakapanood ko pa lang nung ride ni Sir Ian Howe sa YouTube. Yun yung nag-try siyang mag Monte Maria. Actually, isa rin yun sa mga gusto kong puntahan at pinaplano kong hopefully makarating bago matapos tong taon. And meron din ako sanang gustong samahan na ride dahil nayaya tayo. Kaso naman, iniisip ko kasi medyo alanganin ako sa budget. Kaya hindi pa ako sure. Plus, hindi rin ako masyado nakaka-ride. Kailangan kasi doon meron training dahil long ride talaga yun. And eto, sinisingit-singit ko lang tong mga ride na to sa malalapit. Kahit na malalapit lang siya, natry kong habaan yung distance na na-cover natin para kahit pa paano, meron tayong training. At yung mga ruta na dinadaanan ko ay mga tipong may mga ahon. Ayan. Kasi sabi nga nung isa natin nakakasama sa ride na si Butch, also known as Butch Kicks. Ikaw mismo dapat ang bubudol sa sarili mo para matrain ka. Kasi kung hindi mo bubudulin yung sarili mo, laging doon ka na lang sa same spot o same route kung saan ka komportable. Paano ka lalayo, di ba? So, ayun lang ang mga random thoughts sa aking pagbibisikleta. At konting wisdom mula sa akin. Malapit na rin naman na tayo. Ang pangit na itong mount na nilagay ko dito sa aking stem. Unlike to sa mga previous, naka-zip tie lang kasi ito ngayon. Ayun, naghahanap pa ako ng mount na mas maayos tignan. Baka more likely mag-stick ako sa chest mount kapag magra-ride na mag-vlog ako. 9:29 AM. At ito, approaching na tayo sa National Highway. Buti wala nang traffic. Kapanan tayo puntang Perez. Kaya yun, no? Mga dalawang ahon pa to. And distance covered natin is 48.70 kilometers. Pero aabutin din tayo ng mga 49. Mga ganyan, 49. Pag swerte, nasa 50 kilometers. Yan ang ating ride for today. Hopefully, kahit malapit sa susunod, makapag-ride tayo ng hindi pa natin napupuntahan. Explore ba? Pero balak ko, bukas mismo ay mag-ride ulit para masundan natin po. Sana nagustuhan niyo yung ruta natin ngayon. Kung hindi, tingin ka na lang sa mga naging ruta natin previously sa ating natin. At ayan, yan na yung huling ahon and makakauwi na rin. See you guys on our next ride. Ride safe at ingat. Bye-bye you.